Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus came with his disciples into the house. Again, the crowd gathered, making it impossible for them to even to eat. When his relatives heard of this, they set out to seize him, for they said, "He is out of his mind." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Welcome to our Pilgrim's Mass. Today we heard about the shortest Gospel in the line of the Gospel of St. Mark. However, we are now on the conclusion of the second week in ordinary time. We have witnessed how Jesus preached and proclaimed the kingdom of God that is to come. Nagpagaling po siya ng mga may sakit, nagbigay siya ng pag-asa sa mga tao, nagpalayas ng mga demonyo. Ginawa niya po ang lahat ng ito upang ipaalala sa atin na papalapit na ang kaligtasang hangad ng sanlibutan. Kaya lang, sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawang kabutihan upang ipalaganap ang paghahari ng Diyos, anong sinasabi ng mga tao na nakakakita sa Kanya? Hindi po lahat pabor kay Jesus. Ano pong sinabi po sa mabuting balita? After all making this, they said, "He is out of his mind." Bakit ganito ang pananaw ng tao kapag may ginagawa tayong kabutihan? Hindi niyo ba natanong yon? Gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, nagbibigay tayo ng pangunawa, nagpaparaya tayo, gumagawa tayo ng ikabubuti ng lahat. Pero ang isip ng tao sa atin, siguro nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, mayroon pong katotohanan ang sanlibutan tungkol po dito. Pero ang katotohanan ng paggawa ng kabutihan, kailanman ay hindi natin pwedeng pasinungalingan. Kaya po mga kapatid, kung sasabihin man tayo ng ibang mga tao, siguro nababaliw ka na, siguro wala sa hulog ang mga sinasabi mo. That is jealousy, that is envy, that is selfishness. Actually, my dear brothers and sisters, that is the theme of this week. It is all about the selfishness of man on how we perceive things. Kaya mga kapatid, kung tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi dapat tayo naiinggit. Kapag po gumagawa tayo ng mabuti, hindi dapat tayo nagseselos. Kapag nakikita natin gumagawa ng maayos at mabuti ang ating kapwa, hindi tayo naiinggit at hindi po tayo gumagawa ng hindi maganda upang sila ay sirain. Mga kapatid, palagi pong merong kontrabida sa buhay natin sa paggawa ng kabutihan. Sana tularan natin ang Diyos, tularan natin si Jesus na kahit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin siya sa paggawa ng kabutihang lubos. Ang problema kasi natin mga kapatid bilang tao, kapag tayo napintasan, kapag tayo napagsabihan, humihinto tayo. Hihinto lang tayo kung meron tayong maling ginagawa. Pero kung ang ginagawa natin ay kabutihan para sa Diyos, para sa katotohanan, kahit maraming kontrabida, kahit maraming pumipigil, ipagpatuloy pa rin natin tulad ng ginawa ni Kristo nating Panginoon. Mga kapatid, tulad po ng pinagdiriwang po natin ngayon na santo, si St. Francis de Sales, isang obispo. Ang pinakamaganda pong ginawa po niya ay inayos din po niya ang katuruan ng simbahan. Kahit po maraming mga taong minamanipula ang doktrina ng simbahan, minamanipula ang katuruan ng ating simbahan, pero si San Francisco de Sales, binigyan niya pa rin ng katwiran at kaayusan ang pananampalataya natin upang
malinaw sa pantahan ng tao at sa Diyos ang kanyang kabutihang lubos. My dear brothers and sisters, as we continue the celebration of the Eucharist, as we partake the body and blood of our Lord Jesus Christ, yes, there will always be the mentors in our lives. Merong mga taong pipigil para sa atin, pero sino bang makapipigil sa atin sa paggawa ng kabutihan, sa paggawa ng katotohanan, sa tulong ni Kristo ating Panginoon? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.